Magandang umaga mga Kasera Gemmers, mga kababayan po. At nandito po ulit tayo sa ating center dito sa Sera Gem Florida Blanca Center sa Pampanga po para magbigay uli ng mga karagdagang impormasyon ukol po sa tamang paggamit ng ating Sera Gem products o yung Sera Gem Master B3, Reflux, Master Bed, or kung meron tayong compact at paano pa ito makakatulong para ma-improve palalo yung ating kalusugan. So sa araw po na to ay ibibigay ko po sa inyo yung impormasyon tungkol po do sa ilang beses ba ang tamang paggamit ng Sera Gem sa isang araw. Kasi di ba sa center po natin, pre-trial po tayo everyday from Monday to Saturday, pahinga lang po tayo ng Sunday. Pero sa totoo lang po, ang tamang paggamit po ng Sera Gem, kung ibabatay po natin doon sa 5 healing principles na mga massage, acupressure, moxibustion, far infrared ray o thermotherapy, plus chiropractic, ay malaking bagay po na makakatulong ng malaki doon po sa ating overall na kalusugan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi kung titingnan niyo po yung healing principles ng Sera Gem at yung pamamaraan po kung saan ina-apply po yung mga method or healing principles, nakabase po yun doon sa ating kalusugan, nakabase po yun doon sa pamumuhay natin araw-araw. Especially yung mga 4 na dahilan ng paghina ng katawan. So ito pong ibibigay ko po sa inyo ay napakahalaga para mas maintindihan pa natin, lalong-lalo na po yung mga merong sariling unit sa bahay, na mas maunawaan pa nila na kailangan pala hindi lang pala dapat isa ang tamang paggamit sa araw-araw. Much better pala kung 3 to 4 times a day. Kasi kung mapapansin niyo po mga Kasera Gemmers, di ba po sa ating centers ay pre-trial tayo araw-araw. So ibig sabihin po ng trial, nakakatikim tayo o nakakasubok tayo ng almost 30 minutes to 40 minutes ng ating mga Sera Gem products, katulad po ng mga Master B3 o mga compact. Kaya lang, syempre, dahil trial lang po yun, kaya binibigyan lang tayo ng pagkakataon na makasubok araw-araw, babalik lang tayo araw-araw. Pero, yung advantage po ng mga merong sariling unit nila sa bahay, yung mga nakapag-uwi na po, mas magagamit nila kasi doon nga po sa trial lang, pa isa-isa lang sa isang araw. Di ba po, kaya tayo bumabalik araw-araw for so many weeks, for so many months, and so many years, kasi nakakaramdam tayo ng pagbabago o improvement or kaginhawaan tuwing tayo po ay nakakasubok ng Sera Gem. So tingnan nyo po subok lang po yun. Pero tingnan nyo po yung magandang epekto sa ating katawan. Talagang ramdam na ramdam natin yung pagbabago, yung improvement sa ating overall na kalusugan. How much more pa po kung ito ay mas masusundan natin o follow up ng 3 to 4 times a day araw-araw. So, kung makikita nyo po yung ating, yung mga merong sariling unit sa bahay ng Master Bed, yung mga lumang Sera Gem, meron po dun sa projector nyo, sa 3 volts projector nyo, or 9 volts projector nyo, may makikita po kayo ng instruction for use do sa likuran, sa ilalim ng mga external projector. So, makikita nyo po doon sa number 5, may nakalagay sa instruction for use, number 5, for best result, 3 to 4 times application a day are recommended. So, ano po ba ang ibig sabihin niya na kailangan pala ay mas maganda pala o mas mainam pala kung 3 to 4 times a day tayong magti-treatment? Kasi di ba yung treatment po ng Sera Gem, meron pong 4 na bagay na itutulong yan sa ating kalusugan. Number 1 po, sa pamamagitan ng treatment ng Sera Gem, nakakatulong ito para ma-diagnose natin kung aling bahagi ng ating katawan ang medyo humihina na. Kasi di ba nati-treatment yung ating spine. So di ba sa bawat paghagod niya, nararamdaman nyo kung saan medyo masakit, kung saan kayo naipunan ng stress. So doon pa lang po na-diagnose na natin. Depende doon sa corresponding na organ connected doon sa ating gulugod. So, pangalawang benefits po na naitutulong nito sa ating overall health, yung tinatawag nating prevention. Di ba sa pamamagitan po ng body points, from body points 1 to 12, tapos 13 to 15,
na tutulungan po na ma-prevent yung paglala ng ating karamdaman kung meron man tayo. Kasi yung ating karamdaman, lalong-lalo na po, pag sinabi natin chronic diseases, pag sinabi po kasi natin chronic diseases, ito na po yung mga sakit na pangmatagalan, panghabang buhay, long term kung tawagin, paulit-ulit. Depende sa panahon, depende sa kinain mo. So ito talagang pag umatake ito, tulad ng mga high blood, diabetes, arthritis, asthma, yan yung mga chronic na sakit na sinasabi natin na halos wala po talaga silang gamot na makakapagpagaling sa kanila. Kaya ang makakapagpagaling lang talaga yung sarili natin kung babaguhin natin yung ating lifestyle at saka susundin din natin yung mga payo ng doktor plus sisipagan po natin yung paggamit natin ng Seragem. So, pangatlo po na itutulong sa ating katawan ng Seragem, yung tinatawag po nating healing o cure. Diba? Nakakatulong po ng malaki yung treatment ng Seragem para matulungan yung ating katawan kasi yung ating katawan po may kakayahan siya na ayusin yung kanyang sakit, may kakayahan yung ating katawan na ayusin yung kanyang kalusugan. So, ang tawag po din yung natural healing process ng ating katawan. So, nakakatulong po ng malaki yung paggamit natin ng Seragem araw-araw, lalo na po kung 3 to 4 times a day. At syempre, yung pinakauli po, yung pag-aalaga na o yung care na wag nang maulit, ayaw na nating magkasakit ulit tayo, kaya tayo gumagamit pa rin ng Seragem araw-araw. So, ito pong aking i-discuss sa inyo, base po ito sa libro, kasi nung ako po ay gumagamit ng Seragem, nagtatanong ako, bakit dito sa projector may nakalagay na 3 to 4 times a day? So, madalas po, pinapaliwanag lang sa akin, di ba doon sa pasubok-subok mo lang ng isang beses sa isang araw, nakakaramdam ka na ng ginhawa. How much more pa kung 3 to 4 times a day mong gagamitin? So, siyempre para po sa akin, parang napakababaw ng ganong uri ng paliwanag. Gusto ko pong matutunan pa, kasi ang gumawa po kasi ng Seragem, ang nag-imbento niyan, mga doktor din po, mga scientist, mga doktor, kaya nga po ang Seragem medical device. So, syempre, yung mga doktor, alam nila, hindi naman nila i-recommend yung 3 to 4 times a day kung wala pong basihan yon. So, ano ba yung basihan ng 3 to 4 times a day? Yan, Dr. Rosie, bago po lahat. Yan, gusto po kayo. Yan, di ba? Nabanggit ko po, Dr. Rosie, nabanggit ko po kasi sa kanila na kayo po ay isang doktor. Siyempre, konting preview lang po ng pagiging doktor natin. Ilang years na po kayong nagsilbi bilang doktor? Gumraduate po ako, alumna po ako ng FEU, Institute of Medicine, 1973. Gumraduate ako ng 1973. Tapos tumigil lang po ako ng active medical practice noong 2012. Noong 65 years old ako. Kasi nga may cancer na po ako. Hindi na pumayag yung husband ko at saka yung mga anak ko na magdoktor. Kasi pagka may cancer ka, ang immune system mo down. Eh di, ano ba ang ginagamot karaniwan ng isang doktor? Di ba yung infectious diseases? Although ngayon, pataas na po ang non-communicable diseases. Ang non-communicable diseases po, yung katulad ng hypertension, ng diabetes, ng stroke, hindi ho nakakahawa, pero mas nakakamatay kaysa sa cancer. Yes, at syempre bilang doktor po, maraming salamat po sa inyong palakpakan. Hindi rin po sila iwas sa sakit. Oo. Kasi si Dr. Rosie po, kahit na sa kanyang pagiging doktor, nagkaroon pa rin po siya ng tinatawag na cancer. Yes, oo. Nagkaroon po ako ng breast cancer. Ako po, advocate po ako ng self-breast examination. Ibig sabihin po nun, kayo mismo ang mag-examine ng inyong suso tuwing isang beses lang sa isang buwan. Ginagawa ko po yun every first day of the month para hindi nakakalimutan. Halimbawa, January 1, February 1, March 1, parang gano'n, no? Para maging habit. Tapos gumamit kayo ng dalawang daliri. Pag ginagawa ninyo yun lagi, nagiging very sensitive po ito. Kaya naramdaman ng dalawa kong daliri yung aking, simula pa lang ng cancer yun noong 2010, na kasing laki pa lang ho yun ng kalahati ng corn kernel, yung Butil ng mais. Yung butil ng mais, hatiin nyo, yun lang ang naramdaman ko. Tapos yung, kasi monthly ang aking self-examination,
naramdaman ko lumalaki. Pero missionary doctor po ako nung sa Palawan Baptist Hospital, sa Rojas, Palawan. Tapos, hindi ko yun pinansin. Pero dumating talaga na lumaki hanggang Yes. na-retire na nga po ako. Nung pag na-retire ko, tsaka doon ko tinutukan yung pagpapagamot. Ito po kasi si Dr. Rossi, sa mga bago po nating kasama, siya po ay isang advocate doctors, kung saan missionary doctors po siya, at nasa po siya sa Palawan. So kahit na merong nakapana na bukol po, na kasing liit ng kalahating butil ng mais, hindi niya po yun pinansin. Sabi nga po, hindi porket doctor, hindi nagkakasakit. Yes, oo. At saka, huwag mo kayo magtaka kung nagkakasakit kami, namamatay nga po kami. Tao rin po kami, may limitasyon, di po ba? Lahat tayo may limitasyon. Yes, at finally, 2012 po, nabigyan pansin nyo na po yung bukol yun. sa dede nyo. Gaano na po kalaki yun? Siguro noon, parang kasi laki ng seed ng santol. Seed ng santos. Pero yung pinakamalaki, nung lumaki, mga 2013 to 2014, nagkaroon na nga po ng 2 butas na nagbiblik, nagdudugo po ng pusa. Yung sabihin, hindi ko ginagalaw, nagdudugo siya. Minsan lumalakad ako sa bahay, hindi ko alam na tumutulo pala po yung dugo dito. Tsaka nung dumating, nung late part ng 2013 tsaka early part ng 2014, hindi na po ako makatulog kasi sobrang sakit. Kaya nag-pain management na po ako. Tsaka alternative medicine. Yan. Nag-alternative medicine po ako yung, ang mahal ng Masakit alternative na po medicine. kasi. Masakit na kasi. Yung at the biggest, yung pong extra large na hen's egg, yung itlog ng manok, yung extra large, ganun po kalaki. Lumaki Ayan, na ng ganun ganong kasakit. kalaki. Oo. Kaya sumasakit na. Pero tita, dahil nga nag-suffer ka na doon sa mga paglaki ng iyong bukol sa dede, Oo. kailan mo po nakilala at paano nyo po nakilala ang Serajem? Isang Sarah Germer po ang nag-introduce sa akin ng Serajem. Sabi niya, bakit tita hindi mo i-try yung Serajem? Kasi marami rin cancer doon. Sa San Juan, San Jose del Monte, yung taga ron siya. Taga doon yung Oo, nagsisera. tapos sabi niya, marami din doon may mga cancer at saka stroke yung pumupunta na umaayos naman. Sabi ko, alam niyo po noon, nung missionary doctor ako, nung nagdodoktor po ako, ano po ako di ba inaaral naman natin sa kolehiyo, yung sinasabing Western medicine, yung galing sa States, no? Hindi natin inaaral ang galing sa Asia, hindi natin inaaral ang Eastern medicine. Actually, pag sinabi mo yung acupuncture, parang may question mark ka agad di ba? Hindi tayo naniniwala sa Eastern medicine. Pero noon, bukas na po yung isip ko kasi doon ko nakita na hindi kaya ng ang pangalan po ng Western medicine, mainstream medicine, orthodox medicine. Pare-pareho yan. Basta medicine na Western galing sa medication. modern medicine. Pag sinabi naman na yung Eastern medicine, alternative medicine, integrative medicine, yun ang pangalan nun. Kaya bukas na po yung isip ko noon sa Eastern medicine o alternative medicine. Kaya nag-try po kami. Naalala ko nga nun kala ko Quezon Awit to. Ma'am Edna kasi ang unang nag-assist sa akin. Tinatanong ko sa kanya, Ma'am Edna, magkano ba to? Sabi ko gano'n. Ayoko sabihin kung magkano itong presyo nitong mag-try ka muna. Yun, kaya nag-try muna kami ng 1 buwan. O mga lagpas 1 buwan bago kami nakabili. Yeah. Kaya, kayo po, pumili po kayo. Hindi investment po yan for health. Hindi po kayo magsisisi. Yes, investment po yan in life. Kasi kahit doctors po, nagkakaroon din ng sakit. At syempre, bilang breast cancer po naging sakit ni Doktora, alam niya po na kahit nawala na yan, magre-recurrent at magre-recurrent pa rin Kaya po yan. babaguhin din natin po ang lifestyle natin. Matulog tayo ng alas 9 ng gabi, patay ang ilaw. No? Walang sa kwarto ninyo, hindi dapat may ilaw, hindi dapat may television o kung ano man yun. Dapat libre. Kasi mayroong mga hormones na lumalabas lang alas 9 hanggang alas 12, tapos bumabagsak na yan alauna, papagano.
ito ang pinakamalakas na pagsiklak ng hormone, ano? Alas 9 hanggang alas 12. Nawawala yun. Lalo na kung mga kabataan, huwag yung pasanayin ng mga anak ninyo na natutulog ng alas 11, alas 10. Lalo na yung mga elementary students na palaki pa lang sila, no? Kasi yung growth hormone po, masyadong kailangan po nila. Magiging bansot po sila. Yes, no? kasi nga, sabi nga po ni Doktora, prevention is always better than cure. Pero syempre, araw-araw na ba? Si Sarah Jem. Noon pong active po yung aking, nag-chemotherapy po ako eh. Kahit naka-alternative medicine po ako, pumayag po ako na mag-chemotherapy. Kahit na po yung chemotherapy, grabe yung naramdaman ko, parang hell. Sabi ko nga, parang hell. Hindi mo maramdam, parang lagpas pa sa stroke eh. Kasi yung stroke, parang lalakad ka na nakaganyan eh. Pero yun, parang kahit daliri ko, hindi ko maitaas eh. Yung chemo reaction, kasi nagki-chemo reaction tayo eh, no? Siguro dahil may edad na nga po ako yung chemo. Pero sabi ng doktor ko, galing sa St. Luke's at saka galing sa veteran, sabi niya ganyan. Kung ano man doktora ang inaano mo ngayon na ang kasama ng Western medicine, ipagpatuloy mo lang. Kasi nakita nila talaga na mabuti. Yes! Kasi noon po, kasi kami mga doctors, pag grabe ang sakit, halimbawa, dapat pagpalagay lang po natin isang kapsula 3 times a day. Pagpalagay lang po natin. Ibibigay ko po yun sa inyo isang kapsula 3 times a day. Pero pagka hindi masyadong grabe ang sakit, gagawin natin 375 mg o 250 mg 3 times a day. Ako nakipag-bargain po talaga ako. Kasi talagang bilib po ako sa Sarah Jem. Sinabi ko dun sa doktora ko, yung oncologist po, yung cancer specialist, sinabi ko, Doktora, ayoko ng 100% na chemotherapy. Sabi ko ganyan, 75% lang. Tapos sabi niya, sige, Doktora. Sabi niya, siyempre no, nakipag-bargain ako eh. Pagkatapos, yung second chemotherapy ko na, tapos sabi niya, Doktora, ayoko ng 75. Hindi ko kaya ang chemo reaction. 50% lang. Yun ang naging, pero kahit na 50%, grabe talaga. Pero ang kasabay nun, Doktora, ilang times po na pagtitreatment sa Sarah Jem? 6 times po ang aking Sarah Jem araw-araw habang nagkikimotherapy. Yun o, parang mga dalawang po yan. Dahil doon, 6 times nakuha niya yung 5 sangkap. At syempre ngayon po, may bukol pa rin po ba? Wala na. Actually, pagka cancer po, kahit anong klaseng cancer, basta solid cancer. Ang solid cancer yung may bukol, no? May bukol. Kasi merong mga cancer po na hindi solid, katulad ng leukemia. Ang leukemia, buong dugo yan eh, no? Yung nagsisirculate. Kaya, ang laging sasabihin ng doktor, surgery, number 1. Number 2, chemotherapy. Tapos number 3, pag tapos na yung dalawang yun, irradiation. Yung ine-x-ray ka ng napakalakas na x-ray na halos masulog pati buto mo para mamatay lahat yung cancer cells doon. Hindi po ako pumayag sa surgery kasi wala na. Ano pa ang surgery? Tapos nung natapos yung chemotherapy ko, gusto ako i-radiate. Ay, doktora, sabi ko, magse-Sarah Jem na lang ako, sabi ko nga. Tingnan niyo po mga ka-Sarah Jemmers, yung testimonya nung isa po nating client na si Doktora Rosie po, na nagkaroon po ng tinatawag na sakit na breast cancer, ay dahil may sarili po siyang Sarah Jem sa kanilang bahay, gumamit po siya araw-araw, gumagamit siya ng 6 times a day. Pumantakin niyo po 6 times a day na gumagamit araw-araw. Pero di ba tayo sa center po, pasubok-subok lang tayo pa isa-isa. So tingnan nyo anong naging resulta sa kanya nung ginamit niya ng mas maraming beses, paulit-ulit, yung Sarah Jem sa isang araw, di ba? Naging successful po yung kanyang paglaban against breast cancer. So nakatulong na malaki sa kanya. Pangalawa, syempre pag nagpapakimotherapy po ang isang cancer patient, nanghihina po yan, nanlalambot po yan, di ba? Sabi nga ni Dr. Rosie. Kaya binawasan niya yung level o yung dosage ng kanyang chemotherapy. Imbis na 100%, naging 50% na lang kasi may edad na po, hindi niya kakayanin yung reaksyon. Kaya lang, dahil nakakagamit po siya, kasabay po nun, yung kanyang paggamit ng 6 na beses ng Sarah Jem sa araw-araw,
So halos hindi niya nararamdaman yung reaction ng panghihina dahil na-energize po siya ng treatment ng Seragem 6 times a day. Kaya lang, titingnan po natin dito sa libro para masagot po natin na maayos. Unang-una, kung titingnan niyo po yung principles ng Seragem, bakit po napakainam na 3 to 4 times a day natin ginagamit? Kasi po, number 1 po ay yung tinatawag po nating far infrared ray, okay, na nagmumula po doon sa natural na bato natin ng jade, sa Seragem, ay tumatagal po ito sa loob ng ating katawan ng 4 to 6 hours. So, kung sa isang araw po meron tayong 24 hours, i-divide po natin sa level ng itatagal sa loob ng katawan ng far infrared ray 4 to 6 hours. So 4 times po. Okay, kung sa 6 hours. So 4 times 6 equals 24. Kaya kung 3 to 4 times a day po tayong gumagamit ng Seragem, especially yung far infrared ray na nagmumula doon sa batong jade, ay napapalakas po nito yung mga mahihina nating cells o yung mga weak cells po natin na nagpapatakbo na nando sa ating mga internal organ at sa buong katawan. Siyempre, pag 3 to 4 times a day po, energize po yung ating mga cells, so magagawa po nila ng maayos yung kanilang trabaho, active po sila. So meron ngayong panlaban yung ating katawan. Okay? Pangalawa po, bakit 3 to 4 times a day? Ano ang benefits? Kasi di ba po yung treatment ng Seragem do sa function ng organ through spine treatment. Kaya po natin tinitreatment po yung ating spine kasi dyan po dumadaan yung utos, ang interpretasyon ng utak at saka utos ng utak para magawa ng mga organ yung kanilang function sa loob ng isang araw, sa araw-araw habang tayo ay nabubuhay. Siyempre, pag maayos po yan sa pamamagitan ng masahe, acupressure, heat therapy, plus yung tinatawag nating chiropractic, magiging maayos po yung daanan, wala pong magiging harang o walang magiging sagabal doon sa system ng komunikasyon ng utak o kung tawagin ay nervous system. Siyempre, kung 3 to 4 times a day po tayo nagtitreatment, malayang malaya po, malinis na malinis o maayos na maayos, mas mabilis pong maaayos yung ating gulugod na punong-puno ng stress, yung ating mga muscle na punong-puno ng stress at lamig, at yung ating gulugod po na baluktot na gawa ng unhealthy lifestyle, bad posture, at saka yung overstress, at saka yung aging na rin. So, dun po nakakatulong ng malaki yung 3 to 4 times a day treatment para mas mabilis pong ma-realign yung na-misalign. Okay? At ang pinakamahalaga po ito. Ito po ay base sa libro ng Human Anatomy kasi talagang sinasaliksik ko po eh. Ang ugali po kasi ni Sir Mar, kahit na meron pong nagtuturo sa amin, hindi lang po ako oo ng oo. Ibig sabihin po, kahit na po may mga directors kami, nagtitraining kami buwan-buwan sa head office, pag uwi ko po ng bahay, nag-aaral pa po ako o nagre-research ako para po mas kumbaga sa mas masuportahan ko po kung yung tinuturo po sa amin, mas madagdagan pa ako ng knowledge. Parang hinahalukoy ko po ng maigi na bakit ganun, bakit 3 to 4 times a day. Dito ko po na-discover na kaya pala, kasi yung ating katawan, yung function ng organ, katulad po ng spleen, tinatransform niya yung food nutrients into fluid and blood, at isa po sa transformation ng fluid, yung tinatawag nating cerebrospinal fluid. So the word itself, cerebrospinal, pag sinabi po natin cerebro, sa brain po yon. Pag sinabi naman natin pong spinal, sa ating spine. So may fluid po na dumadaan dyan, kaya importante pong hindi natutuyuan yan. So saan ba nanggagaling yung cerebrospinal fluid? Ulitin ko po ulit, di ba? Ang trabaho po ng function ng spleen to transform food nutrients into fluid and blood. At isang-isa po, numero 1 sa fluid and blood o fluid ay yung cerebrospinal fluid. Kaya kung makikita nyo po dito sa ating Human Anatomy book, ayan nakalagay po yung cerebrospinal fluid. Ano ba yung cerebrospinal fluid? Okay? These soft tissues of the brain and the spinal cord are protected by the bony casing of the skull and vertebrae. For additional protection, the tissues are surrounded by a clear watery fluid o clear at saka watery fluid called cerebrospinal fluid. Okay? So ito daw pong fluid na to, kung mababasa nyo, ayun po this liquid is produced inside the ventricle chambers of the brain and is renewed
3 to 4 times a day. So tingnan nyo po nakalagay sa libro. Libro po ito ng mga doktor. Kaya pala, ang Seragem, ina-advise niya doon sa instruction na how to use sa ating mga projector, 3 to 4 times a day kasi yung mga doktor po, naiintindihan nila na yung dapat, so saan ba natin kinukuha? Ilang beses ba tayong kumakain sa isang araw? Di ba 3 to 4 times a day po na kumakain tayo? So, kung kumakain po tayo ng 3 to 4 times a day, sino naman ang magtatrabaho ng ating kinakain para maging fluid na katulad ng cerebrospinal fluid? Di ba yan po yung trabaho ng organ? Kaya, di ba pag nagsiseragem po tayo, 3 to 4 times a day tayong kumakain, tapos nagsiseragem tayo, kaya lang once a day. Di ba nararamdaman nyo, ganadong-ganado yung ating katawan, masigla-masigla after natin gumamit ng Seragem. Kaya lang isang beses lang na tayo nakakagamit sa center. Pero dun po sa bahay, yung mga meron, gamitin nyo po ng 3 to 4 times a day. Kung gusto nyo po na makarecover, kung gusto nyo po na gumaling sa karamdaman nyo, baguhin nyo yung lifestyle nyo, tapos 3 to 4 times a day, katulad po ng ginawa ni Doktora. Si Doktora Rosie po kasi, marunong siya dahil doktor po siya, alam niya po itong nile-lecture natin. Kaya ang ginawa niya, mas nilampasan niya pa, mas hinigitan niya pa. Okay? Imbis na 3 to 4 times a day, ginamit niya po 6 times a day. Kaya tingnan niyo po, gumaling yung kanyang karamdaman na cancer ayon sa testimony ni Doktora Rosie. Kaya mga ka-Seragemmers, yun pong paggamit ng 3 to 4 times a day, related po yan sa maayos na pagtatrabaho o function ng ating mga organ na dumadaan doon sa ating gulugod o nervous system o spine para makapaggawa po tayo kasi nakalagay na nga doon, no, 'di ba? Ang brain natin ang commander, ang brain natin ang interpreter. Kaya lang kung yung fluid ng ating brain ay luma, kung yung fluid ng ating brain ay kulang sa sustansya, kung kulang po tayo sa fluid ng ating brain na ang magko-convert niyan ay yung ating spleen galing do sa ating kinakain ng 3 to 4 times a day araw-araw. Paano pa kung hindi ka lang 3 to 4 times a day kumakain? So, ang nangyayari ngayon, hindi nako-convert yung fluid mo, hindi nako-convert yung nutrients mo into fluid. Kaya ang nangyayari, yung brain natin na kinakailangan ng sustansya, ay ano nakalagay dyan, no? The fluid contains glucose to nourish the brain cells. So, yung mga brain cells ngayon natin, na-deteriorate. Siyempre, pag na-deteriorate yan ang mga nagtatrabaho sa loob ng ating brain, hindi magagawa ng ating brain. Yung, kumbaga, yung mga organ po, ang bahay ng mga cells. Kaya nga yung treatment ng Seragem, nakakatulong ng mabuti para maging healthy at active yung ating mga cells na bumubuo naman ng bawat organ. At yung mga organ naman, may mga function yan sa loob ng katawan. Yun ang reason why, bakit po the best yung 3 to 4 times a day or more. Depende po sa health condition nyo. Wala pong overdose yan. Wala po yung side effect kasi natural po ang pamamaraan o healing principles at yung mga materyales na ginamit ng Seragem. So I hope po ay nakatulong po itong video na ito na matagal ko na itong tinatanong talaga noong stop pa lang ako ng Seragem. Lagi ko tinatanong, kaya lang syempre mababaw po yung kanilang mga paliwanag. So kaya naghanap po ako ng makakasagot. Ito nga, at natagpuan ko na kaya pala. Kaya po ako gumagamit 3 to 4 times or 5 times or 6 times para laging kondisyon yung aking mga organ para kung ano man ang ipasok ko sa aking katawan, okay, pangit man ang ipasok ko o di na itatapong ko, maganda man ang naipapasok ko, nagagamit ko yung sustansya ng magandang pinapasok ko. Kasi kahit mag-herbal ka, kahit kumain ka ng gulay, kahit uminom ka ng gamot, kung yung organ mo naman mahina, parang ano yan parang refrigerator, o example po, refrigerator. Yung refrigerator mo, pag gumagana ng maayos, kahit anong ilagay mo ron, yung kakainin mo, yung gulay, yung kinain mo na may natira, itatabi mo ron, di ba hindi po mapapanis? Kahit na maganda gulay, prutas o karne ang ilagay mo o isda sa rep, pag ang refrigerator po nalalagyan, maayos ang lamig, hindi po masisira yung inilagay mo. Pero, pag yung rep po ay sira ang lamig, sira po yung rep nyo, kahit ano pong ilagay nyo dun, maganda o pangit, parehas po masisira. Yun ang ating katawan. Yun yung ating trabaho ng organ. Kaya pag ang organ natin ay maganda, ang organ natin ay active sa pamamagitan ng Seragem treatment, lahat po ng pinapasok nyo mapoproseso na ng maayos. At dun po tayo magkakaroon ng healthy na ating katawan. So gamitin po natin ng 3 to 4 times a day, katulad po ng ginawa ni Doktora Rosie at ng iba pa nating mga
may sariling unit sa bahay. So maraming salamat mga ka-Sera Gemmers, at sana po ay mag-iingat kayo at doble ingat tayo ngayon kahit na naka-GCQ, palakasin pa natin. Isa po sa pag-iingat natin, number 1, yung palakasin natin yung ating katawan, yung ating immune system. At nandyan po ang Sera Gem, malaking tulong po para sa ating lahat. So, thank you very much sa pag-share nyo, sa pag-subscribe, sa pag-like nyo, at marami pa po ako na ma-lecture po sa inyo o maitutulong po sa inyo pagdating po sa mga kaalaman tungkol po sa Sera Gem. Okay, maraming salamat po. Bisitahin nyo, Sera Gem Florida Blanca Center, Pampanga. Thank you very much.